Hello, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, kung pag-aaralan natin, napakaganda ng mga sitas o aralin na ating pinag-aaralan sa bawat pasasalamat. Ito po ang ikasampung pagpapasalamat natin sa dakilang Panginoon na tayo po ay pinagsama-sama sa book na ito upang magpatuloy ng ating sinumpaan sa dakilang Panginoon. Ang mensahe po na sa gabing ito, kung ating pong pag-aaralan at unawain, kinakailangan po na ito ay manahan sa ating mga puso. Dito po sa sinulat na San Marcos, ito po ay isang paalaala sa atin upang sa ganun makapaghanda ang bawat isa sa atin. Sapagkat tunay nga po na walang sinabi ang ating dakilang Panginoon na hindi kinakailangan magkaroon ng pangyayari. Sapagkat siya po ay nagpapahayag ayon sa kalooban ng kanyang Ama, kaya siya nagsasalita. Upang sa ganon, kung ano ang naisin ng Ama, ipasulat niya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at lingkod upang siya naman dapat nating panampalatayanan o kaya ingatan sa ating sarili upang sa ganon ito'y maging pamamaraan na maiiwas tayo sa tiyak na kapahamakan. Yung binasa po ng ating kapatid sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kapitulo 13, versikulo 14 hanggang 31. Ito po yung tinatawag na darating na kapighatian. Hindi ko na po babasahin. Sa English, sabi, tribulation. Tunay nga po na ito ay mangyayari, pero mayroon pong mga babala na kinakailangan sa oras na dumating ito, wala na pong pagkakataon para magkapag-isip tayo. Kung maaari, sa oras na mangyari ito, kinakailangan nating tumakas, maghanap tayo ng isang lugar na kinakailangan doon tayo manahan sapagkat wala ng pagkakataon. Sabi nga, yung mga nasa bukid, huwag nang bumalik. Yung mga nasa kulungan, huwag nang bumaba. Wala ng pagkakataon. Kumbaga, kung titingnan natin sa panahon ngayon, nasa bungad na tayo ng tinatawag ng kapighatian. Sapagkat, bago pa itong mga salitang ito'y naisulat, nagbigay na ng mga babala nating dakilang Panginoon. Una, yung mga kabuluhan. Kung pag-aaralan natin, nangyayari na ang mga gera, umpisa ng nitong nakaraang siglo o 1900. Unang digmaang pandaigdig, pangalawang digmaang pandaigdig. At kung pag-aaralan natin doon sa lugar ng Afrika, napakarami na ang dumaranas ng malnutrisyon o tinatawag na gutom. Kulang sa sustansya ang katawan ng mga bata. Kaya kung titingnan natin, kung baga sabi nga ni
diskumpasado ang mga pangangatawan. Minsan, napakaliit ng kanyang mga bisig o kaya butot balat, malaki ang tiyan. Yan po ay isang pamamaraan na nangyari na sinabi ng ating dakilang Panginoon, ang tinatawag na taggutom. At sa panahon naman ngayon, napakarami ng mga nangangaral ng mabuting balita. Sabi nga, kinakailangan mo nang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, na kahit saan man tayo pumunta, ang Ebanghelyo ay ipinahayag. Iba't ibang pamamaraan o taktika ng mga tagapamahayag, iba-ibang sekta o denominasyon ng Kristyanismo, ipinapangaral si Kristo bilang paghahanda natin ng ating mga sarili sa kanyang pagbabalik, sapagkat malapit na, sabi nga ng mga talaga ng ating dakilang Panginoon, siya ay nasa pintuan na nga. Pero bakit po tayo pagkaminsan, kumbaga, ang nangyayari sa atin, paisi-isi lang tayo. Sasabihin namin, hindi pa naman darating ang Panginoon. Kaya balisa muna tayo sa mga gawaing makasanglibutan. Pero kung pag-aaralan natin, sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang akala natin, dahil ang Diyos ay nandyan sa kanyang kalagayan at si Kristo ay bumalik din sa kanyang kinaroroonan sa makatuwid bagay sa kanan ng Diyos. Pero meron po siyang iniwan dito, walang iba ang kanyang kapangyarihan, na yan ay tumatagos sa ating kaloob-looban ng ating puso, na nakakataho ng ating mga pag-iisip at nakakaalam ng ating mga lahat ng mga kumbaga sa puso, sa pag-iisip, sa buo nating pagkatao. Kung titingnan natin, nariyan lang siya sa kapaligiran natin, naghahanap ng mga tao, lalong-lalo na yung naghahanap ng kalinga ng Diyos sa makatuwid bagay, yung isang taong makasalanan at nagbabalik loob sa Diyos. Kaya kailangan lang natin gawin ang magpasakop sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. Lamang nananaig po ang sarili nating kalooban. Kaya po, kumbaga, ang ating dakilang Panginoon sa makatuwid bagay kumakatawan sa Ebanghelyo ay hindi makapasok sa ating mga tainga upang manahan sa ating mga puso. Tunay nga po na ang ating kalagayan ay marumi. Kung titingnan natin ang pinagdiriwang natin nung nakaraang araw, ipinanganak ang ating dakilang Panginoon sa isang sapsaban sa makatuwid bagay, ang Ebanghelyo na kumakatawan sa ating dakilang Panginoon ay kinakailangan pumasok o kaya mailagay yan sa ating mga puso na marumi upang sa ganun malinisan niyaon. Kinakailangan ng lampin sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na magpapabago ng ating pagkatao. At kinakailangan mabuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kung pag-aaralan po natin, hindi malayo ang Diyos. Kahit si Kristo ay hindi rin malayo. Sapagkat kung nananahan sa ating buhay ang pag-ibig, nananahan ang Diyos sa ating mga buhay. Kung tayo nananahan naman sa katotohanan, at ayon sa aral o Ebanghelyo sa makatuwid bagay sa pangatero ng ating dakilang Panginoong Hesukristo, tunay nga po
na naririyan din siya sa ating kalooban. Kaya po, pwede tayong matatakot kung siya naririyan sa ating kalooban. Sapagkat ang lingkod ng Diyos, kung tayo man ay nangamatay kay Kristo, mapapalad tayo. Pero kung tayo natatakot sa mga nangyayaring kaguluhan sa ngayon, patayan dito, kung saan-saan, nandiyan na yung mga kapahamakan na dinaranas, kinakailangan maging handa tayo. Kumbaga, kalmado lang ang ating pag-iisip sapagkat kung iyan ay mangyayari, talagang mangyayari. Pero kung kalooban ng Diyos, iligtas tayo, lalong-lalo na sa kapahamakan ng ating mga mahal sa buhay, o tayo man, tunay nga po, na ipagkakaloob sa atin kung malakas ang ating pananalig. Kaya po, sabi dito, ang nakakatakot dito, kung dumating yung pagkakataon sa panahon ng tag-inaw, dumating ang pagdadalamhati. Sabi na, ang mga nagdadalang tao nagpapasuso ay magiging aba. Sapagkat, kumbaga, ang atensyon nila ay nakapokus doon sa bata na kanilang pinapasuso. At ganoon din sa kanyang daladalang bata na nasa sinapupunan. Na kumbaga sa pagtakas, hindi sila makatakbo ng maayos sapagkat mayroon silang alalahanin sa buhay. Kaya kung tayo man, mga tao, ay naging handa sa mga bagay na ito, ano ba gagawin natin? Ipapalaglag ba natin ang bata? Iiwan ba natin? Kaya nga, tinuturuan tayo dito, sa oras na mangyari ito, kinakailangan maging relax lang tayo. Sapagkat tunay nga po, kung oras na ng kamatayan, sa oras ng kapighatian na yan, wala na tayong magagawa hanggang doon na lang ang buhay. Kaya po, ang isa sa sinabi ng ating dakilang Panginoon, manalangin na sana'y huwag dumating ang kapighatian sa panahon ng tag-inaw. Sapagkat hindi po kakayanin ng tao ang lamig, lalong-lalo na sa mga panahon o lugar na malapit sa mga yelo. Papalang tayo kung tayo malayo doon at hindi tayo, kumbaga hindi nagkakaroon ng niebe dito sa ating lugar. Pero sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, ano man ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, ito'y ilagay natin sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip upang maibahagi din natin sa ating mga kapatid na nangangailangan din ng pagkalinga sa makatuwid bagay ng pagpapahayag ng Ebanghelyo upang maging handa rin sila sa oras na dumating ang kapighatian ito. Sapagkat ang mangyayari po ito, sabi na natin nakilang Panginoon, sa araw ngayon ay ang magiging kapighatian na ngayon di pa nangyayari buhat sa pasimulan ng paglalang ng paglikha ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Sa makatuwid, minsan lamang mangyayari. Mula ng pasimula ng likhain ng sanglibutan at kapag ito'y nangyari, hindi na muling mauulit sapagkat yun na yung paghuhukom. Pero dahil sa habag ng Diyos, sabi dito, maliban taikliin ng Panginoon ng mga araw ay walang laman na makaliligtas. Kaya po, kung tayo po, kalooban ng Diyos na iligtas tayo, na hindi mapahamak, malamang paiigliin ang panahon na yun. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, dahil nga ayaw niya na tayo mapahamak, paiigliin niya talaga ang mga pangyayari yan upang tayo makaligtas. Sapagkat kahit man ang mga hirap ay hindi rin makaliligtas. Ano pa sabi nito? At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Tuloy nga po, sa panahon ngayon,
Marami na ang nagsasabi nariyan ang Kristo o narito. Pero tayo po, bilang tayo'y mapanampalatayahin, pag-ingatan natin ang ating sarili sapagkat pagkaminsan, dahil sa mga nababalitaan natin, magbilis po tayong maniwala. Pero kinakailangan mangyari sapagkat lalabas nga ang tinatawag na mga bulaang Kristo. O sinasabi ito sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Minsan lamang si Kristo bumaba dito sa ibabaw ng sanglibutan at sa kanyang muling pagbabalik ay ang paghuhukom. Sa pagkatuwid, kung meron mang nangangaral ngayon na nagpapakilalang siya si Kristo, kinakailangan siya sabi natin sapagkat wala ng Kristong bababa upang mangaral muli ng Ebanghelyo sapagkat ipinahayag din na at minsan lamang siya bumaba at pagkasunod nun ay ang paghuhukom. Kaya po, sa buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang pangaral ng Ebanghelyo ay nagpapatuloy. Napakaraming mga sinugo, nariyan ang mga guro, ang mga ebanghelista, ang mga pastor o iba pang mga tagapahayag ng salita ng Diyos. Kumbaga, hindi na panahon upang hindi natin mapagkilala na mayroong nangangaral ng Ebanghelyo sapagkat iba-ibang kung pamamaral ng pangangaral ng Ebanghelyo. Iba-ibang pagkakataon, iba-ibang panahon, depende sa turo at aral at kaloob ng Espiritu Santo sa bawat nangangaral. Lamang ang tao ay wala pong buwag sa ating mga puso ang Ebanghelyo, kaya hindi po siya makapasok sapagkat punong-puno tayo ng kabalisahan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Natatakot tayong mapahamak pero ayaw naman natin tanggapin ang Ebanghelyo. Ayaw naman natin usisain ang laman ng Ebanghelyo na naroon ang mga bagay na dapat mapaghandaan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral na ipinapahayag ni Kristo. Sabi nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, hindi ko na isusulat ang aking mga utos sa mga tapyas na bato, kundi sa isang pusong laman sa makatuwid bagay. Yan itamatag sa ating mga puso. Ang Ebanghelyo, ito ang magtuturo sa atin upang ayusin natin ang pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon sa araw ng paghuhukom, hindi po yan katulad ng paghuhukom ngayon na kumbaga dadaan pa sa tinatawag na pag-uusisa o hearing upang ipagtanggol pa natin ang ating sarili. Sapagkat isang araw lamang ang ibinigay ng araw ng paghuhukom sa mga tuwid, sa mga tao na tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ito na yung tatak nang sa ganun makilala ng Diyos ang sariling Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan naman ng mga tagapangaral na ipinapahayag saan man na lugar o pook, kapag ito'y napakinggan na natin ang ating mga tainga at ito'y pumasok na sa ating mga puso at naisulat na dyan ang Ebanghelyo, ito na po yung pamamaraan kapag hindi natin tinalima o sinunod ang Ebanghelyong natanggap natin, doon po tayo mahatulan. Halimbawa, narinig na natin na huwag tayong, kumbaga halimbawa, sa pagkagalit. Kung ikaw magagalit, huwag mong palulubugan ng araw. Pinapayagan ang magalit. Pero sa oras na tayo magalit, kinakailangan magkaroon ng limitasyon ang ating galit. Sapagkat baka hindi natin mapagtanto ang ating sarili dahil sa galit na tumatagal. Hindi natin nakukontrol na hanggang kamatayan, ayaw pa rin nating patawarin ang ating kapatid. Ngayon, kung narinig na natin ang turo ng ating dakilang Panginoon para sa
pagkagalit. Subalit hindi natin tinatalima yung pamamaraan na itinuro ng ating dakilang Panginoon. Yun na po yung hahatol sa atin, yung nakasulat yan sa ating mga puso na hindi natin sinasagawa. Kundi ito'y ipinasok lang natin sa ating puso, lang tayo sa aplikasyon sa ating mga buhay. Kaya po kung tayo po ay tinuruan na ng Ebanghelyo sa bawat salita o turo o aral na ipinahayag sa atin, sikapin natin mai-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat sa oras na binabaliwala natin ito, at hindi natin isinasabuhay ang mga Ebanghelyo na kumbaga inilalagay muna natin sa isang tabi at pagkatapos sasabihin natin sa ating sarili, saka ko na ikana gagawin yan. Hindi pa naman darating ang ating dakilang Panginoon. Pero sa oras ng paghuhukom, yun na yung pagbabatayan ng Diyos. Sa oras na haharap na tayo sa Kanya, sa isang tunog ng pagkakatitipunin lahat ng tao, hindi mga uuna ang mga buhay, kundi ang mga nangamatay muna ay muling bubuhayin at tayo'y sabay-sabay na susalubong sa ating dakilang Panginoon. Kung pag-aaralan po natin, mula nung unang panahon hanggang ngayon, ilan na kaya karaming tao ang sasalubong sa ating dakilang Panginoon pagkatapos isang araw lamang ang paghuhukom. Kung pag-aaralan natin, ang paghuhukom ay nakadepende sa mga aral na tinanggap natin na nariyan sa ating mga puso at nagpapaalaala ang Espiritu Santo na talimahin natin yung aral na yun. Pero kung matigas ang ating ulo at nangunguna pa rin itong nasa taas na bahagi na ito ng ating katawan at hindi yung naraniyan na pinagagabay na yung salitang narayan tinanggap natin sa ating puso, iyon ang maging pamantayan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kundi ito pa rin ang nangyayari, natatalo pa rin sa pagkatuwid, sarili pa rin nating kalooban ang nasusunod at hindi ang kalooban ng nananahan dyan sa ating mga puso. Ano ang sinabi kanina? Ngayon, sabi noon kanina ng ating kapatid, kung tinutupad natin ang kanyang utos, tayo po, kumbaga, kalulugan tayo ng Ama. At pagkatapos doon, mananahan siya sa puso natin. Sa makatuwid, paano natin maikakaila sa ating sarili na hindi natin tinanggap ang salita ng Diyos? Sapagkat minsan na natin tinanggap ang Ebanghelyo at nanahan tayo sa aral. Pero nakalimutan natin, hindi tayo nakapagpatuloy sa paglilingkod. Yun na po yung pagbabatayan ng paghuhukom sa atin. Kaya po, kinakailangan pahalagahan natin ang Ebanghelyo. Yung bawat salita, yung bawat kataga o linya ng Ebanghelyo na ipinapangaral na napapakinggan ng ating mga tainga, kinakailangan hindi lang maipasok sa ating puso, kundi may aplikasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Upang sa ganun, kapag lumalakad tayo ayon sa aral na ipinahayag ng ating dakilang Panginoon, ayon sa lakad na kanyang ipinagkaloob sa atin na dapat sa nating lakaran, yun dapat ang daan na susundan natin at hindi ang sarili nating kalooban. Kapag yan ang ginawa natin, doon natin masusumpungan ang patungo doon sa daan sa buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lang po ako, biyaya at pagpapala sumagana sa bawat isa. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.